Alam mo bang minsan, ang pagiging masyadong magaling ay delikado? Oo, posibleng ikaw pa ang tanggalin kahit wala kang ginawang masama. Sa librong The 48 Laws of Power ni Robert Greene, ang unang batas ay never outshine the master. O sa Tagalog, huwag mong palalabasing mas magaling ka kaysa sa amo mo. Sa una parang mali, no? Parang tinuturuan ka maging plastic. Pero isipin mo, ang kapangyarihan sa mundo ay hindi lang base sa galing o katalinuhan. Madalas, base ito sa emosyon, pride at posisyon. Kapag pinahiya mo ng hindi sinasadya ang isang taong mas mataas sa'yo, boss mo, mentor mo, o kahit sinong may hawak ng authority, kahit gaano pa kagaling ang ginagawa mo, ikaw pa rin ang lalabas na problema. Personal business experience. Bilang isang business owner, naranasan ko to first hand. May isa akong empleyado dati, sobrang talino, sobrang sipag. Ang galing niya sa marketing. Mas magaling pa sa akin, aminin ko. Pero hindi niya marunong timplahin ang approach niya. Sa meetings, palagi siyang sumasabat. Pinapakita niyang mas marami siyang alam kaysa sa akin, publicly. Napansin ko, nagsisimula ng magtanong ang ibang tao. Bakit siya hindi pa manager? Bakit hindi siya ang pinapakinggan? Doon ko na-realize, hindi siya marunong maglaro sa dynamics ng power. Hindi ako insecure. Pero ang tanong, paano mo pamumunuan ang isang team kung may isang tao na parang gusto kang lampasan sa harap ng lahat? In the end, napilitan akong i-let go siya. Sayang, magaling talaga siya. Pero hindi lang talento ang labanan sa business, kundi disiplina sa paggalaw. Hindi ito tungkol sa pagiging underdog o pagpapakumbaba lang. Ito sa tungkol sa estratehiya. Minsan, kailangan mong itago ang ningning mo pansamantala. Hayaan mong ang amo mo ang magmukhang bida dahil habang siya ang tumataas, dala ka rin niya pataas. Pero kapag ikaw na ang kumuha ng spotlight, baka ikaw din ang unang sunugin. Sa negosyo, trabaho, kahit sa politika, may hierarchy. Ang taong marunong maglaro sa loob ng system, siya ang mas tumatagal. Kahit alam mong kaya mong gumawa ng mas magaling, huwag mong ipamukha. Ipakita mo sa paraang hindi nakakabastos sa nakakataas. Huwag mong hayaang masayang ang talento mo dahil sa kayabangan. At huwag ka ring mawalan ng opportunity dahil sa kawalan ng tiyaga. Kaya tandaan mo, sa laban ng kapangyarihan, hindi lang lakas ng loob ang sandata. Dapat may talas ng isip at control sa timing. Follow mo ako para sa susunod na batas. Mula sa The 48 Laws of Power ni Robert Greene. At kung may karanasan kang katulad nito, i-comment mo sa baba. Pag-usapan natin.